Hello po, unang umaga po. Good morning po. Ngayon ay Friday at portfolio day po ng mga estudyante. High school tsaka senior high school. So ngayong araw malalaman po natin ang kanilang naging progress, kung may progress. At kumbaga ngayon, judgmental day. Unahin po natin yung school ni Kuya Iman kasi pang morning yung kanilang portfolio day. Tapos mamaya naman ay kila Lorna kasi nagbigay sila ng kahapon pagdating po nila, nagbigay po sila ng mga invitation. So ito yung papakita sa school kasi last quarter, second quarter, isang point na lang dapat nakapasok ka na sa top 10. Pero tingnan po natin yun. Sige po. Na tayo sa school ni Kuya Iman sa Comprehensive National High School. Ano yun? Eastern Samar National Comprehensive High School. Ito elementary school. Yan yung abot na. Nakakuha na yata ng card. So ito po, dito po nag-aaral si Kuya Iman. Uwi na yung ibang namin. Pwede pumasok sa loob? Tapos na yung iba. Saan magpa-park? Ganda. Ang laki ng school na ito. Ilang section yung level mo? Ayan. Portfolio day. Basta ito po sa baba, 9. 9 na section. Okay. Ayan na kayo. Kasi yung average natin, yung final grade ng bata, pagkatapos na lahat ng first to fourth quarter. Opo. Pero nag-increase yung kanyang Math, kung taas taas. ng math. Sa English kuya, medyo pero okay naman, pasado. Okay naman siya sa school. When it comes to activities, may participation. Di ko lang sure kasi hindi ko dala yung class record. Nag-decrease dito yung mga grades ng bata, lahat ng components. From 93, nag-drop to 88. Kalawan mo pa? Kalawan mo pa Dito sa Mao. Anyway, this is yet temporary. By the end of this month, we will finalize yung first 3 quarters para yung aantayin na lang namin yung 4th quarter. May check-in na kami baka matapos yung, kaya nga yung kailangan na mga isasubmit ng bata na may mga lacking pa siya sa mga subject na maipasa sa mga teachers para ma-finalize namin yung first quarter down to 3rd quarter para yung aantayin na lang namin yung 4th quarter na lang. So, pero maganda naman when it comes to addition, walang problema yung bata. Performance-wise sa school, wala naman. Kahit pumasok siya sa schools, na-manage niya yung grades niya. Opo, nag-sports nga po siya. So, it's up to you kung by the next school year, pwedeng pasalinin sa schools. Katulad na yun, buong month ng April, naka-in-house yung mga bata. So, hindi na sila pumapasok. Modular na lang sila. Opo, ang pansin ko nga po, alternate na yung kanilang Alternate, pasok. yun yung isa sa mga agenda natin ngayon. Kasi baka akalain nyo hindi pumapasok yung bata. Yung schedule namin, last week, 3 beses sila papasok. Monday, Wednesday, and Friday. Ngayong week, 2 lang. Kasi alternate. So, ngayong araw, sila dito sa room nila. The next day, yung transient naman. Yung mga transient, yung mga grade 8, kasi yung room nila, ginagamit as bulletin partner ng mga grades. Kasi hindi na sila umuulit. Dito na kumakain, dito na nag-train, hanggang before sila gumitan, go natakbo ba, or or Kaya po pala
pala kasi napapansin ko, ginigising ko sa umaga. Maliliit ka na. Wala po Hindi. akong pasok. Next week, MWF ulit. And then the week after next week is twice na naman. That's Thursday at saka Tuesday. Tuesday, Thursday. And then, before mag-end yung pag May, yun na, babalik sa regular class. Pero parang 2 weeks na lang. Or 1 week preparation before the final exam. Parang kasi yung pinakikita yung school year Opo, natin. parang yung Kasi yung concern ng karamihan, pag summer kasi masyadong malawin, so maraming bata yung mga uneasy. Gusto ng mga parents na ibalik yung June na yung pasukan at saka mag-end ng March. Hopefully, hindi ma-realize kung abrupt, kung agad-agad. Pero unti-unti like in 3 years or 5 years time, ang projected time frame na maibalik talaga from July to June. Pero this year po, ma'am, May end na yung Oo. Tapos yung start na naman ng pasukan is July. July. Instead na August like last year, August nagsimula, last week. So ngayon, urong ng taon, para pag start na yung school year in 2 years time, babalik tayo sa June. Kasi kawawa din yung estudyante pag summer, di ba? Ang uneasy, hindi nakikinig, ang init-init, labas ng labas, bili ng bili, kung ano-ano, palamig. Malamig. Opo. Sige ma'am, thank you so much po. Salamat. God bless din. God bless po sa inyo. Thank you. Ayan po, magandang naging progress ni Kuya Iman ngayong quarter. So, fully hanggang final quarter. You are blessed. Oh, yes. Truly All the blessed. people, may mga good Samaritan like them. Kuya, pag-aral, dirit na tanang tinataga ng opportunities. Akala ko, ate ka. Actually, ma'am, ano na siya yung una naming, kumbaga, inadapt sa bahay. Tapos meron pa po kaming additional 3. So, pupunta pa ako sa Kalinganan High School. Opo, ako pa yung guardian nila. Pero yung anak ko po, mga ano pa lang, 5 years old, saka 3 years old. Maliliit pa. Kaya siya yung, kumbaga, naging panganay namin sa bahay. Kala. Thank you. Kaya libre naman ni Janet College, yung ano na lang, is pamasahe. Kaya sa ESO, wala ng aros na binabayaran nila. Yung mga miscellaneous na lang. Yung uniform, yung contribution sa bawat subject nila. Pero sa hindi ka mag-work sa bawat. Basta pagbutihin na yung pag-aaral, talaga makakatapos. Yes. Walang reason na hindi makapagpapos. Thank you, ma'am, so Okay. much. Thank you. Kanina nakita kita nakabihis, tapos umuwi siya tanghali. Bakit formal attire? Career guidance po kasi namin kanina, tapos yung suot ko po kanina pang lady boss. So parang May-ari ng CEO. ganun. oo, parang pinipresent mo na yun yung kukunin mong profession in the future, parang gano'n. Opo. Pero meron ka na specific na nasa isip ko ano yung kukunin mo. Opo. Pero sana lang po hindi magbago. Ano yun? Maging businesswoman. So ang mga course mo dapat business administration, gano'n? Opo. Nga ABN po. Wow. Magaling mag-compute. Lady boss, sabi nga niya. Wow. Sana. Good luck, good luck. Basta pabuti na yung pag-aaral. Malapit na yan si Ate Lorna naman pag-graduate na. No? Opo. Magka-college na siya. College na siya ngayon. Pero na din ba siyang naiisip kung ano yung kukunin niya? Hindi ko po alam sa kanya, pero parang nag-decision na po siya. Yung meron po sa amin kanina Parang nag-explain. opo, yung Oo. kasi po, karamihan na po ngayon, minamalit na yung mga agricultures. Opo, kaya yun. Tapos nag-explain po siya kung ano yung importansya ng mga agriculture sa buong po. Oo, kung ano yung bright side ng pag-take ng agriculture na course. O si Ate Chanda, yan ang course. Sabi nga nila in the future, magiging in demand yung ganyang course. Kasi para silang mga researcher,
researcher ng plants, ng animals, diba? Sa animals, parang ang tawag sa kanila medical, parang doctor of animals, parang ganun, doctors of, human science, mga ganun. So, maganda dahil merong nag-explain dun sa school ninyo. Parang binibigyan kayo ng idea, diba? Opo, parang convincing po siya talaga, galing niya mag-convince. Maganda siya pag-explain. Opo, parang magiging sa agriculture na lang ata daw sa atin, Lord. Ayun ang kukunin niya. Oo, maganda yun. Maganda yung course na yun. 4 years din yun, di ba? Or may ibang... Hindi ko po alam. Baka po 4 years. kasi So parang nakukonvince na si Ate Lorna yun ang kunin niya. Ano ba yung mga course na diniscuss kanina sa inyo? yung isa lang po kanina. Isa pala. Yung mga strands po, in-explain po. Tapos, parang ayaw nila na hindi kayo pinapintulutan na mag-transfer kasi gas na lang din po, general naman po na strand po yung andyan. So, kapag mag-college ka, pwede mo daw po kung anong gusto mo. Kasi gas naman po yan. Yun po, ayaw po, parang kinukonvince po nila kami na Diyan kayo magtapos sa Kalingatan High School. Oo. Inisip ko nga din kanina, sabi ko medyo malayo din pala itong school nyo sa atin, sa bahay. Oo, mabuti na lang dahil meron kayong service. Inisip ko ngayong school year, what if di ba si Ate Lorna magtuloy siya ng college sa ISU na siya papasok. Tapos so kayong dalawa ni Jesus tsaka kayong dalawa dito sa Kalingatan. Inisip ko, what if mag-transfer kaya kayo dito sa comprehensive para tatlo sabay kayo. Kaya lang hindi rin maganda, dapat talaga dyan na lang kung saan ka nag-umpisa. Mahirap kasi yung transferring. Tsaka delikado na din po kasi si Jesus. Bakit? Madami po siyang kakilala sa country. Mababarkada. Si Jesus, kailangan din natin talagang matutukan kung ano yung kanyang mga ginagawa sa school. Diyan na lang tapusin kasi total ilang years na lang din naman. Pag kasi transferin, mahirap yung pagdating sa mga records sa school. Opo, parang kapag transfer ko po kasi, parang mahihirapan ka pa kahit gaano ka po kagaling. Hindi ka rin I mean po, kapag hindi ka po kilala ng teacher. Yung teacher, tapos yung mga kaklase. Yun yung isang mga factors na makaka-apekto din sa pag-aaral. Pero ilang years na lang naman. Paano pag natapos ka na? So si Kuya Jesus, di ba medyo ilang years pa si Kuya Jesus? Tingnan natin. 2 years na lang po kapag makapagtapos ako. 2 years pa po siya. Nang grade 12 pa lang po pala. 2 years bago mag-college. Okay. Pagsikapan lang ang pag-aaral. Mababait naman kayo Masunurin. Kaya, for sure, tuwang-tuwa si nanay nyo. Sayang nga po. Nandito si nanay, Kung sana nabubuhay si nanay, siya ang kukuha ng card nyo, Siya ang a-attend ng portfolio day. Pero, naman yan si nanay. Masaya na yan siya ngayon. Program for this afternoon. May I call in Ma'am Chara D. Pascobello for her opening remarks. So, yun ang adlaw. Atin kikitaan ang progreso ang mga pagsisikap kung pag-eskwila itatin mga anak. So, nasalot kami nito mga kag-anak na may oras. Kaya diri nga tanan ng mga kag-anak may oras para tira anak. Nagkakamay na hira oras, itira anak kung may anak na problema. Masugol nga katutuhanan. Okay? Dito na natin masisiring nga higugmaan kay ating mga anak, lalo na kung waray na ating anak.
So, ikaw mo, congratulations. May liyo oras, may pakita, itiyo suporta, itiyo mga anak. Kahit bata, nga nakikita nira nga, itira kang anak, yaada ka ira, makikita niyo nga, nabruhira. Nag-i-exert ira effort, nga nakikipagkompetensya hira, itira mga ikasi kabataan. Nga nag-develop hira, itira pagkatao, kay maaran hira, itira pamilya, aada itira, luyo. Maging successful man hira o diri. Kay may naman time nga itira expectation diri na aabot. So, yaada kita dapat yung mga kaganak para mag-encourage sa ira, kay diri na tanan niya panahon, itira gusto, madaling ang bulihan. Makukuha agad lang liwat nira, pero may nalira, kinahanglan nga, effort. Siguro kulang pa, effort. Okay, so, hapag kaya na, giupay, ililipay kami, mayada ka mo, lalo na ang mga bata, punta, mga problemado. Kahit usang rason, kaya ano nga yung bata nagpapaproblema. Siguro, dito na mga pamilya. Masunod na katotohanan, di ba? Kasi pundasyon ni tao, nagkritikang in atin, alimalay. Kung ano mahiya ang atin nakikita, ayaw niya kung baso niya tanan ay eskwelahan. Ang atin ikatulong na quarter na portfolio, ngan malipayan ang teaching and faculty staff ang Kalingagan National High School kahit kamo pulmos ang iyong suporta para ito eskwelahan. Welcome and enjoy! Congratulations! What a journey it has been, and the end is not in sight, but the stars are out tonight, and they bound to guide my way. When they're shining on my life. Children's Award is presented to Jesus Cardona as well as Perfect Attendance Award. Senior Kids Award to Artemio Jr. Mardola Veronica, with an average of 94% with honors. She will also receive a certificate of perfect attendance. Regional Espinosa, with an average of 95% with high honors. He will also receive a certificate of perfect attendance. So ayun po mga kaponi, tapos na ang ceremony at actually iba pala ang pag-release ng portfolio. Or siguro sabi rin kasi ng teacher ni Ate Veronica, nagkataon lang na meron silang bisita from DepEd, kaya dapat talaga portfolio day, kaso natagalan dahil nagkaroon sila ng meeting mga teachers with DepEd, mga officers, kaya ayun. Hindi po natin nakausap ko po yung mga teacher pero without camera na po kasi may iba nahihiya po. And may video naman po ng sa awarding ceremony para kay Kuya Jesus. Wow, nagulat talaga ako kay Kuya Jesus. Maganda yung kanyang performance ngayong quarter compared last quarter. Tapos si Ate Veronica din, maganda ang performance. Ayun guys, ipapakita ko lang po sa inyo ang kanilang mga grades. Nakakatuwa. Ang ano talaga, deserve nila yung mga blessings na natatanggap nila kasi ang ganda ng kanilang mga grades. Si Ate Veronica, may award siya. Ayun, nakuha niya yung award siya. Ang taas ng grades niya. Filipino 94, English 95, Mathematics 92, Science 94, Araling Panlipunan 95, ESP 94.
MAPE 93, Music 92, Arts 93, Physical Education 93, and ang health niya is 93. Grabe ang taas ng grades niya. Actually, walang line of 8, lahat 9. Ang lowest nga, I think, nakabababa is 92. Grabe. And sa behavior, ay yung ano nila, report on learners observe values, lahat AOA. Ibig sabihin, lahat always observe. Non-numerical kasi yung pag-grado nila sa behavior, yung attitude ng bata. So, ang galing. Grabe. Nakakatuwa sila. Talagang sulit yung isang araw natin sa pag-asikaso ng kanilang mga grade dahil talagang pinapagbuti nila yung kanilang pag-aaral. Okay, proceed naman tayo kay Kuya Jesus. Kay Kuya Jesus, nag-improve siya compared last quarter. Ang Filipino niya from previous quarter 82 naging 89. English niya from 77 naging 83. Ang mathematics niya from 78 to 81. AP from 80 to 88. Araling panlipunan from 83 to 87. ESP from 86 to 89. And yung TLE niya, bakante po ang grade, nakausap ko yung teacher, meron siyang project na hindi pa na isasubmit. So mamaya pag-usapan namin. Ang MAPE niya from 81 to 86. Music niya, ang grade niya is from 83 to 85. Arts, 80 from 80 to 86. And PE from 80 to 85. Health, from 80 to 86. Wow. Ang ganda din ng unperformance niya. At least lahat tumaas. At hindi lang basta pagtaas. Ang laki ng difference ng grade niya compared to second quarter to this quarter. At perfect attendance din siya. May award din siyang perfect attendance kagaya ni Ate Veronica. Kaya sobrang nakakatuwa. Sa behavior naman niya, mostly marking is SO. Sometimes observe. Kung yung kanina kay Ate Veronica, AO yung pinakamataas, highest na siguro. Always observe sa kanya, SO. Sometimes observe yung pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Ayun. Nakakatawa. At kay Ate Lorna naman, hindi na rin natin kinuan on cam ang grade niya, pero hindi pa na-release yung kanyang grade kasi sabi hindi pa daw nag-i-immersion, pero ipinakita lang sa akin nung kanyang advisor yung grade niya dahil on Monday pa daw i-release. Kaya kanina sa awarding, walang awarding para sa grade 12 students. On Monday pa daw po i-release yung grades, pero nakita ko, pinakita naman ni teacher yung kanyang mga grades, mostly 9 at 94, 95. Dun lang po yung kanilang, dun lang nag-re-range yung kanyang grades. Pero super gagaling nila. Nakaka-proud talaga sila. And tinanong ko din po kasi yung mga teacher nila, yung mga teacher advisor, kung meron ba silang pagdating sa attitude or behavior or may napapansin ba yung teacher na problema, lalo na yung advisor. Wala naman daw problema sa mga estudyante kasi nakikita naman daw sa grades na talagang nagpe-perform ng maayos yung mga bata. Except for Kuya Jesus. Si Kuya Jesus, tinanong ko yung kanyang, wala kasi yung advisor teacher ni Kuya Jesus dahil nasa training ng sports, ng isang sport. Pero tinanong ko yung isang kanyang subject teacher kasi nababalitaan ko dati na nagkakating klase si Kuya Jesus. Pero ngayon daw, malaki na daw yung pinagbago. Kaya, thank you Lord. At yung mga prayer at mga payo namin ay talagang sinusunod. So, ayun lang po for today's ganap activity. Natapos na ang portfolio day ng ating mga estudyante. Maraming salamat po sa mga sponsor, mga viewers na nagtitiwala sa kakayahan ng mga batang ito para maabot nila yung kanilang mga pangarap. Pagsuporta sa kanilang pag-aaral kay Kuya Iman, kay Kuya Jesus, kay Ate Lorna, kay Ate Veronica. At gayon din po sa mga scholars natin. Maraming salamat po. Dahil patuloy po kayong nagiging daan para
makamit or baka magtapos sila ng kanilang pag-aaral. Thank you po. God bless us all. Thank you. Thank you din Kuya Iman sa pag-drive kahit na napakainit ang panahon. Naubos yung isang araw natin dito pero sulit na sulit. Thank you. Salamat po. God bless us all.